What's good mga brad? Ako nga pala si Senyor at may bago na naman tayong upload. Pero bago yan, please mag-subscribe ka na at idamay mo na yung notification bell and i-like, share at komentan mo na tong video na to kung trip mo siya. Kumusta mga brad? Magandang araw sa inyo at sa wakas ay nasundan na din yung unang vlog natin itong taon at medyo may inasikaso lang tayo mga brad at kung mapapansin nyo medyo nagpatabas na tayo ng buhok at mahaba-haba na mukha na tayo daw dapper sabi ng mga nagko-comment dyan at hello. Saan ka? Ay, May gagawin ka ba? wala naman. Punta ka dito mamaya bago mag-lunch. Okay, tao dyan. Pag-uusapan lang tayong malupit. Okay. Mamaya! Oo, bago mag-lunch. Sige. Sige. So ayun mga brad, pinapunta ko yung isang tropa natin na may alam din sa motor at idol ko yun sa pagdodrive. Magaling magmotor yun. Pinapunta ko siya mamaya para mamaya siya yung kakwentuhan natin. Meron akong isi-share sa inyo na mga na-obserbahan ko nitong mga nakaraang mga linggo sa ating Honda Click 150i. So mamaya isi-share ko yun sa inyo. Pero bago yan ay bibili muna ako ng pagkain ng isda ako dahil nagugutom na ang aking mga alaga. At bibili ako ng ulamin namin mamaya at lulutuin ko siya. So ayun, balik ako mamaya. So ayan o, kain na muna kami. Pabalik kami mamaya. Kain kayo. Ayan o. We are back mga brad. Kakain lang namin at kasama ko si Edwin. Hi guys. At pahinga muna kami. Kain lang ito. Sunflower. May mga vlogger gawa ganun. Eh tulad nga ng sinabi ko kanina, may share ako sa inyo yung ilang napansin ko itong mga nakaraang linggo. Nung minsan kasi angkas ko yung kapatid ko. Tapos sa kanya ko pinahawak itong smart key. Then nung huminto kami, pero di ko pa pinapatay yung motor nakamaandar pa rin siya. Huminto kami, lumayo siya. So dala-dala niya yung smart key. So nung habang iniintay ko siya mga 1 minute, nag-blink yung yung smart key indicator. So yun pa lang, once na nag-blink yun, is either malayo nga tong smart key or pwedeng lobat, lobat, patay, nagbi-blink siya. So pag gano'n na nangyayari sa inyo, huminto na kayo. Kung hindi pa kayo nalalayo ng bahay, bumalik na kayo sa bahay nyo, kunin nyo na yung duplicate. Pero kung malayo naman kayo, o kung papatayin yung motor, kumanap na kayo na pwede nyo mabilan ng battery. Pero yung battery na yun, nakadesign naman yun for 2 years. Kaya hindi naman agad-agad malulubat yun. So 2 years yun. So ipapakita ko sa inyo yun na magbi-blink siya kapag 1 minute siya. Sa tansya ko 1 minute. Yun yung sa tansya ko. Ito yung video. Okay, so start natin. Ayan, then on. Then naka-Edwin yung susi. Ilayo mo na yan. Ilayo na yan. Tapos start tayo ng timer. So yung tansya ko dyan is 1 minute. Tignan natin kung may magbi-blink dito So malayo na yung key. Ayan, hindi na detected yan. So tignan natin kung ilang seconds bago ma-detect na wala yung key. Yung smart key natin.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 minute. Aba, wala pa. Yun. So, ayan. Almost 1 minute din siya halos. Tapos, pag lumapit na si Edwin, wala yan. Ilapit mo ngayon. Hop. Buhay ba? Wala na. Ayan, wala na siya. Okay. So next is, kung nasubukan nyo na to, buhayin natin yung motor. Yan. So naka-on na ngayon siya. So papatayin natin yung smart key. Yan, patay na siya. So start tayo. So ayaw niyang mag-start kahit naka-on na yung panel natin. So makapansin niyo lumalabas yung smart key indicator. So kung mag-i-start tayo, ayaw. So same siya kapag naka-side stand. Then start tayo. So lalabas na, ayan, ayaw niya umanda, di ba? So meaning naka-side stand tayo, ayan. So pag tinanggal natin yung side stand, mag-start na siya. Pero kapag naka-on tayong ganyan at pinatay natin itong smart key, kaya niya mag-start kahit hindi tayo naka-side stand. So ito yung pinaka-sign niya na hindi niya na-detect si smart key. So kailangan lagi siyang naka-on kapag mag-i-start tayo. So yun. Ay naku, na-record na namin to eh. Ulitin pa namin. Sira na. Korap. Puta. So yun nga, ito 2 times na ito nangyari sa akin. Umisang nagsimba ako. After nung mass, ayaw mag-communicate ni smart keys sa motor. Ayaw niya mag-start kahit naka-on to ha. Ayaw niya. So ginawa ko, pinatay ko siya. Siyempre habang pinapatay ko siya, yung mga tao, maraming nakapaligid kasi na tao. So nung pinatay ko siya, siyempre naglalakad na sila. Nung inon ko siya, konti na lang yung tao, sa ako nag-start, gumana siya. So 2 beses sa akin nangyari yun. Niresearch ko siya. Nabasa ko sa manual na itong smart key natin is nagpo-produce ng ng radio waves. So kung mababasa yung sa manual, pinagbabawal na maglagay tayo ng mga devices na nagpo-produce ng radio waves o yung radio frequency din. Tulad ng mga radio, mga phones, bawal yun ilagay sa compartment dahil nai-interrupt niya yung smart key. So pwedeng nangyari sa'yo yun sa simbahan. Di ba may mga marshal na may mga radyo doon? Meron, no? Siguro meron 2 o 3 malapit sa'yo nun. Maaari. Kasi mas malakas ang frequency, radio frequency Tsaka, doon. may mga sasakyan din doon na kotse. Maaari doon yung ibang sasakyan doon. May mga kotse, may mga radio din. Saka yung mga phones nga. May mga din doon ng mga Oo, sasakyan. may mga kilos din na sasakyan. Nagkasabay-sabay Tapos kayo. nag-on din sila. Tapos ako nung mag-on na ako, na-jump siya, ayaw niyang gumana. At naalala ko no, nung sa page ko, may nag-chat no na tinanong niya kung nangyari na rin sa akin. Eh, ngayon nga, nangyari ngayon. Pero na-explain ko rin sa kanya yun noon. Baka mamaya merong anumang bagay doon na may cell site pa nga. Tanong ko doon, baka ako may cell site eh. Na nangyari sa kanya sa ospital. Dumalaw siya sa tatay niya o sa tito niya. Then pag alis na siya, ayaw mag-start ng motor. Ngayon, ginawa niya, tinulak niya, nilayo niya sa ospital, tapos nag-start siya. So, ang isip niya, baka nagloko lang yung remote. Ngayon, yung sumunod na mga araw, bumalik siya, ganun pa rin yung nangyari. So, mas lalo naging sigurado na yung mga equipment sa ospital yung nag-jump doon. Kasi may mga x-ray doon, Yun talaga CT scan, frequency kaya, doon. malakas yung ano nun. So, yun yung... Scan pa lang, diba? So, ganyan yung na-experience ko na yan. So, kayo, ma-experience yun. Darating yung time, ma-experience nyo yun. Huwag nyo... May ibang lugar lang. Iba-iba. Depende nga sa lugar kung mayroong mga... Depende.
Meron din naman mga nag-i-interfere na click ano. na nagpupunta ng ospital pero hindi nagja-jam yung motor nila. Siguro dahil malayo yung Maaaring malayo. o pwede rin namang walang gumagamit ng oras na yun. Pwede rin. Hindi naka-on yung mga Oo, equipment. yung mga equipment nila. So, Ay, why? hindi porky nasabi na ospital o simbahan, mangyayari na rin. Tama doon. Depende yun sa lugar. Tsaka, huwag kayo mag-alala, hindi lang naman motor ang nadya-jam. Baka kasi mag-alala sila na ano pala yan eh, hindi, meron ding mga sasakyan, kotse na nadya-jam. Tulad nga nung Napanood na yun. Sa Parang ano natin yun, sa yung- YouTube. sa Lamborghini o Lamborghini. Lamborghini ba? Lamborghini. Lamborghini. Pa, nakita mo naman magkano yun. So yun yung nadya-jam. So ito pa kayang motor natin. Kasi itong motor natin, naka-design na to na parang mga sasakyan na rin, di ba? Fuel injector na rin siya. Kaya yun yung na-experience ko na gusto ko i-share sa inyo. So ito pa, meron pang konting ano lang, advice. Di ba kapag nagpapatay, siguro karaniwan sa inyo kapag magpa-park na kayo at papatayin nyo ng ignition, lumalayo na lang kayo sa mamamatay. Nakakatawa kasi yun eh. Maglalayo ako mamamatay, lalayo ako mamamatay. Huwag kayo laging umaasa doon. Huwag makagawian yun. Huwag laging makagawian nyo. Kung maaari, kapag hindi pwede naman i-start mo ulit, mamamatay na eh. Di ba yung start mo on? Pag pinindot mo ulit yung mamamatay na eh. Kahit maaari, yun ang sanayin nyo. Kasi Safety mahirap yung... precaution lang din. Minsan mahirap kasi umasa sa lumalayo yung lalayo ka lang. Kasi paano kung may nag-aabang sa'yo na kabisado yung kilos? Abangan ka. Ngayon, pagbaba mo ngayon, hindi mo naman pinatay. Bigla siyang sakay, biglang pihit siya, biglang andar siya. Malayo na siya. Hindi na siya magko-command ng ano yung... Wala na. Kahit patayin mo gano'n, hindi mo na siya mahabol. So huwag kayong medyo malayo rin yung nilalakad. Sabihin mo ng 2 feet yung nilalakad bago mamatay. Eh paano pagbaba mo pa lang ng motor na gano'n, isang hakbang mo pa lang, biglang may sumakay na agad sa motor mo, biglang na mabilis, biglang takbo. Yung pag-iingat So, andun pa rin. kailangan huwag kayong masyadong umaasa Maging doon sa kampante dun sa Nilalayo. Lesto, ganda. nilalayo nyo yung motor nyo. Ayan, saka isa pang ano yung kapag na-park nyo sa isang kainan, tapos isang pader lang yung pagitan nyo, abot pa rin yung signal ng kilos nyo. Naku po, titingnan nyo mabuti yun. Naku, delikado yun kasi kapag abot nung signal nung kilos at nandiyan ka lang, nakataginikot ka ganyan, nandiyan lang sa likod mo, pwede pa rin sa'yo maagaw yung ganong klaseng So yung ano dun, nasa pag-iingat pa rin ng owner. oo. Para hindi mangyari mga reckless na gano'n na Oo, tama. para mawalan ka. Kasi kapag malayo ka naman, hindi nila talaga yung mapapaandar. Unless kung sasakay nila yung sa isang sasakyan. Pero kung nanakawin nila yan na As in, papaandarin, hindi. Kasi matanggal naman nila sa lakyan. Matutulak lang nila yan. Kasi, di ba, bago nga maon natin, start muna tayo eh. Start muna eh. Kung wala yung hindi nila yun lang yung naging mapapaandar yan. advantage ng kilos. Kaya nga. Hindi na siya masususian ng basta-basta. Mm. Yung, di ba, yung ibang brand ng motor, napapwersa nila yung susian. Oo, napipwersa nga nila sa siya. Pwersa mo doon, sumasabay ni on. Oo, mapapaandar nila. Mapapaano. Yun lang yung ano ng kilos. Yun nga yung pinaka-security niya. Yun lang yung security na isang magandang ginawa doon sa kilos. Kaya, yun, hindi sa ibang nag-worry na basta madaling manakaw siya. Madaling manakaw siya kung sasakay talaga siya sa sasakyan. Kaya kung nanakawin talaga, Oo, walang mahirap sa magnanakaw. Oo, talagang ganun. Hindi lang naman ganun kadali basta-basta talaga. Same lang din naman yan. Ako, naka-sniper ako. Mm. Iniingatan ko. Mm. Kasi, kahit pagka gustong nakawin yan, kahit paano mag-iingat mo minsan, nanakaw yan. Kahit gano'n ka-secured yung motor ko. Tama. Gano'n na ka-secure yan. So, yun. Medyo mahaba-haba na yung naging ano namin. Kwentuhan natin.
So that's it mga brad. Maraming salamat sa inyong panonood. And again, please mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Hanggang dito na lang. See you sa mga susunod pa. Marami pa susunod. Thank you. Adios.